Kailangan nyo nang tapusin ang Volturi na yan. Oras na para umalis tayo dito. Iniwan na rin tayo ng mga mahatan. Ibig sabihin lamang noon, we are on our own. Zen, tanging ikaw ang aming pag-asa upang magawa nating makaligtas dito sa lugar na ito. Mukha yatang wala nang balak pa ang mga mahatan na yon na tuparin ang kanilang mga pangako upang tulungan tayong makaalpas dito. Oo nga, Among Zen. Nag-disappear silang parang bubbles in the air. Hindi na namin silang makita. Teka lang parang Imeno, bakit ganyan ang boses mo? Siyempre, para hindi akong mukhang mahera. Mukha akong gwapo sa paningin nitong si Bebebeng, di ba? Ang pangit pakinggan, parang hindi akong sanay. Parang tindero ng payong. Teka nga paring Zen, anong gagawin natin sa kalaban niyan? Tingnan mo, Arkanghel na faceless. Zen, mukhang delikado. Ang ginagawa niyang pagpapalit ng anyo, tila yata ito na ang pinakamalakas sa kanyang kakayanan. Mag-iingat ka. Narito lamang kami upang sumuporta sa likuran. Sabay-sabay nating tapusin ang Volturi. Mukhang malakas siya, Fred, pero huwag kayong mag-alala. Manatili lamang kayo dyan. Mukhang malakas siya, pero huwag kayong mag-alala. Manatili lamang kayo dyan. Akong bahala dito. Anong ibig mong sabihin, Among Zen? And I just wanna ask, sino ba yung nakita naming operasyon kanina? Ano ka ba paring Imeno? Huwag mo na kasing gamitin yung ganyang boses. Yung dati na lang. Ikaw talaga, paring Kulas. Hindi ka nang mabero. Alam mo naman sinusubukan ko lang ang mga maraming exciting na bagay para dito kay Bibibeng. Pero kailangan lang nating libangin ang sarili natin. Nalulungkot ba ako? Kasi tingnan mo si Nenang, nangingisay-ngisay. Para siyang lamok na kuryente nung lighter. Alam mo ba yon yung kuryenteng lighter? Parang ganun ang itsura niya. Huwag kayong mag-alala at may pag-asa pa. Pansamantala, pinabagal ko ang tibok ng kanyang puso. Nang sa gayon, mabagal na dadaloy ang sumpa sa kanyang katawan. Ngunit, meron na lamang tayong halos 24 oras bagong tuluyang kumalat ang lason at ang sumpa sa buong katawan nitong si Ninang. Ay nako, Sir Ed. Mababyuto ka kaagad kapag nangyari yun. Paring Zen, narinig mo to si Sir Ed? Kailangan na nating galingan at tapusin ang Volturi na yan kahit pang anong anyo niya. Mahirap nang mabyuto tong si Sir Ed. Baka mabroken. Hindi nang maging masaya pa sa buhay niya. Tingnan mo, mukha ngang pinagkaitan ng tadhana pagdating sa pes niya. Tapos, pati sa love life niya, pagkakaitan pa. Kung kailan meron ng gustong pumatol sa kanya kahit napilitan. Aba, loko ka. Kahit ganito ako. Abay, kung gusto mong maitanong, marami akong listahan ng mga babaeng naloloko sa akin. Di nga. Sige nga, bigyan mo ako ng kahit top 3. Sige na Zen, galingan mo at tapusin mo kagad ang labang yan. Dahil nakasalalay dyan ang kinabukasan ng sangkatauhan, kailangan na nating makaalis. Kulas, pagmasdan mo ang 4 krono. Nagliliwanag na ito. And what is the meaning of that? Ibig sabihin yan, nararamdaman na ng susi ng 4 krono ikarsel. Ang kalakasang may kakayahang buksan siya. Sa makatuwid, ang presensya nating naririto ay sapat na upang mabuksan ang tarangkahan papalabas ng bilangguan. Ngunit ano man ang mangyari, hindi natin maaaring payagan na ang Volturi ay makasama sa atin pabalik sa realidad. Magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong kahaswang. At naririto po tayong muli upang itampok sa inyo ang panibagong yugto ng ating istorya dito sa alias Itim na Honyango, ang pinakamapanlinlang na antingero, kung saan nga ay nagawa ng tapusin ng pangkat nila Zen ang tinatawag nilang gabay ng mutya ng tupong-tupong na lumalabas na sisidlan ng memorya ng orihinal na Zen o ng Zen na kasamahan nila sa pakikipagdigma sa panahon ng Haring si Zed. Sa kadahilan ng ito, nang magawang tapusin nitong si Zen at Valentina ang nasabing gabay, nakita nila ang aparisyon nitong si Zyro at ang pagpasok ng liwanag patungo sa katawan ni Zen. Ngunit sa kasamaang palad,
Bago nilang matapos ang gabay na ito, ay nag-iwan ito ng napakalaking suliranin para sa pangkat ng mga antingero. Ito ay sa kadahilanan na nagawa pa nitong saksakin itong si Ninang dahil na rin sa pagtatanggol nito sa dalagang si Beng. Nag-iwan ito ng sumpa sa kanyang katawan na kung hindi dahil sa karunungan ni Sir Ed upang pabagalin ang pagtibok ng puso at pagdaloy ng dugo, ay maaaring ikamatay agaran ng nasabing aswang. Kailangan at dapat nang matalo nila Zen ang Volture nang sa gayon ay matuloy na nila ang pagbabalik nila sa realidad. Dahil kailangan nilang matapos ang nilalang na ito bagong magbukas ang 4 Krono Ikarsel. Alam nitong si Sir Ed, hindi nilang makukontrol ang pagbukas nito. Oras na maramdaman at madetermina ng susi ng 4 Krono na sapat na ang enerhiyang ikinakarga sa kanya at nagpapantay na ito, otomatikong magbubukas ang bilangguan. Ibig sabihin nito ay maaaring maging ang Volture ay magkaroon ng pagkakataon upang magawang lumabas mula sa bilangguan. Magiging sanhi ito ng labis na kaguluhan sa realidad, lalong-lalo na at alam nila kasalukuyang nasa pakikipagdigma sa mga espesyal na uri ng tao at sa mga nilalang na sumusuporta dito ang mga antingero. Maliban pa doon ay nakatakda sila na pumasok sa kastilyo ng primordial na si Vladimir upang magawang kunin ang selyadong mutya ng Hunyango na naroroong nakasilid sa kailaliman ng kastilyo, kung saan napapalibutan ito ng napakaraming kampon. Mga giliw kong kahaswang, bago tayong magtuloy sa ating storya, huwag kaligtaan ang pag-iiwan ng like at comment sa ating video. At kung bago ka pa lamang, kung hindi mang nakakaabala ay pakipindot ng subscribe button upang maging kabilang ka sa ating mga kahaswang na patuloy na sumusubaybay sa storyang ito. Maraming salamat at dumako na tayo sa ating kwento. Paring Zen, anong binabalak mo? Tingnan mo yan. Mukhang nag-iipon pa ng enerhiya ang anghel na yan. Anghel ba talaga yun o Volture na nilalang ng mga dimensyon? Bakit parang pareho sila at identical nitong si Paring Fred? Ang pinagkaiba lang, parang kulay ube halaya ang katawan niya. At saka tingnan mo yung pakpak niya. Mas ingranding pagmasdan kumpara sa pakpak ni Paring Fred. Although masasabi ko Paring Fred, kapag gamit mo yung pakpak na para bang metal, yung pamana sa'yo nung batalang nakalaban mo, yung Nixa ba yun? Aba, mas maganda naman yun, pero bakit hindi mong ginagamit? Dahil may kondisyones ang paggamit doon. Isa pa, napakadelikado kung palagi ko itong gagamitin. Lalong-lalo na at hindi ko pang kabisado kung paanong gumagana ang 7 pakpak ng kalangitan. Hindi akong nakatitiyak kung magkakaroon ito ng komplikasyon sa kapangyarihang kaloob sa akin ng bathala. Tama si Fred. Hindi siya maaring magbara-bara pagdating sa kanyang kakayahan. Tandaan nyo, Divino ang 7 pakpak ng kalangitan at hindi pa nating natitiyak kung ang tinutukoy niyang bathalang Nixa ay may masamang intensyon sa kanya. Maaaring magkaroon ng komplikasyon ang kapangyarihang kaloob ng kalangitang mas mataas sa dimensyong kinabibilangan ng mga bathala. Maaaring magkaroon ito ng problema sa katawan nitong si Fred, kaya tama ang desisyon niya na huwag paganahin ng sabay ang parehong kapangyarihan. Ngunit Fred, kailangan sa lalong madaling panahon, malaman mo kung paano itong gamitin ng sabay. Lalong-lalo na sa ganitong uri ng mga sitwasyon na kinakailangan ang tulong mo, ang buo mong kalakasan. Dahil ang kaharap nitong si Zen ay isang dimensional na nilalang. Tandaan nyo, ang kapangyarihan ng isang antingero, ang kakayahan sa mga buhay na salita, orasyon at mga ritual ay maaaring hindi umubra pagdating sa nilalang na yan. Ibig mo bang sabihin, maaaring delicates dyan si Among Zen? Dehado ba siya sa labanang yan? Mukha namang sa paningin ko, kayang-kaya niya namang sabayan ang kakayahan ng Volture. Pero Paring Jimeno, tandaan mo, maraming beses na nagpalakas yung Volture. At saka, hindi ba, ang sabi sa atin,
Ang Volturi ay isang makapangyarihang nilalang na parang halos walang hangganan ng kapangyarihan. Parang patuloy na lumalakas, depende sa mga kinakalaban niya. What if mas malakas siya kumpara sa tupong-tupong na nagagawang pantayan ng mga kapangyarihan ng kanyang kinakaharap? What if? Paano kung ang kanyang kakayahan ay umiral na? Bago pa ang lahat ng kakayahan ng mga antingero at ng mga pantas na kagaya namin. Hindi ba, Sir Ed? Dahil ang mga Volturi, if I'm not mistaken, wow, English, if I'm not mistaken, ay umiiral na bago pang ating daigdig. May punto si Kulas. May posibilidad na ang Volturi ay isa lamang sa mga nilalang ng dimensyon na mas matanda pa kumpara sa daigdig na ito. Sa makatuwid, maaaring ang kanyang kapangyarihan ay hinding kilala ng ating mga kakayahan. Maaaring mga lost knowledge at mga lost technique ang kanyang tinataglay. Kapangyarihang lampas sa karunungan at pangunawa ng mga nabubuhay na nilalang sa daigdig na ito. Kumbaga, extraterrestrial. Wow! What a term! Ang galing talaga kapag mga parang normal expert, kahit pangit ang mukha, parang matalino. Loko ka talaga! Kanina ka pang nangungutya. Ayos lang ba kayo? Ang Volturi, kamusta na? Ayos naman siya. Wala namang lagnat ninglang. At saka malusog naman ang pangangatawan. Loko, ang ibig kong sabihin, sinong nakikipaglaban sa kanya? Ang mabuti pa, Ninang, ay huwag ka munang magsasalita. Shut up! Magpahinga ka muna dyan nang makabawi ang lakas mo. Isa pa, anumang bigla ang paggalaw, any sudden movements from your body might cause your death. Wow! Nabibilib na talaga ako sa iyo, Sir Ed. Parang ang galing mo ah. Parang ang talino mo doon pakinggan. Habang sila ay naroong nililibang lamang ang sarili upang maibsan ang pag-aalala sa kalagayan nitong sininang na halos nangingitim na ang katawan dahil na rin sa lasong gumagapang sa kanya. Naroroon naman na nag-umpisa na ang labanan sa pagitan nitong si Zen at ng Volturi. Ngunit ang kaibahan, ang bagay na hindi pang napagtatanto ng kanyang mga kasamahan. Itong si Zen ay bahagyang hindi na ang Zen na kilala nila sa mundong iyon. Ang Zen na nakikita nila ay ang Zen na nagtataglay na ng memorya ng kanilang kaibigan na nakipaglaban sa mga bathala at sa mundo o panahon ng Haring si Zen. Sa makatuwid, ang dating Zen na kilala nila ay bahagyang naroroon na sa kanilang harapan. Bagamat wala pa ang sisidlan o hindi pang natatagpuan ang sisidlan ng kapangyarihan, ngunit ang sisidlan ng memorya ay naroroong taglay-taglay niya na. Dahil dito, may posibilidad na magawa ng paraan nitong si Zen kung paano niyang kakalabanin ang dimensional na nilalang. Dahil kung matatandaan, ang kanyang kapangyarihan ay pangunahin ng nakatuon o naglalaro sa mga kakayahang may kinalaman sa interdimensional properties, skills, at mga karunungang may kinalaman sa paglalakbay sa mga espasyo ng realidad, maging ng panahon. Kaya naman, ang makuha pa lamang ang alaala ng Zen na ito. Ang makuha pa lamang ang kaparaanan kung paanong gawin ang pakikipaglaban sa mga nilalang na kagaya ng Volturi ay isang bentahe na para sa kanilang lahat. Bagamat hindi maaasahang sasapat ang kakayahan at mana na tinataglay nitong si Zen, sa kadahilanan ngang wala sa kanya ang sisidlan ng kapangyarihan. Ngunit sa kaparaanan kung paanong nakikipaglaban ang Zen ng nakaraan, magagawan at magagawan niya ito ng paraan upang matalo ang Volturi. Na sa kasalukuyan nga, naroroong abot tenga na ang ngisi dahil sa katuwaan niya. Para bang muli siyang nabuhay. Pakiramdam nitong binata, nasa panibagong katauhan siya sa dating katawan. Bagamat ramdam niya na may kahinaan ng katawang ito, alam niyang magagawa niya ng paraan upang makahabol ang kanyang kasalukuyang katawan sa kanyang memorya. Biglaan na lamang na umatake ang Volturi sa kanya. Kauna-unahang pagkakataon
na ang Volture ang unang sumalakay kay Zen. Sa pagkakataong iyon, kakikitaan ito ng pagiging seryoso sa kanyang pagsugod. Dahil nga sa ang kapangyarihang tinataglay sa kanyang mga kamay na balak niyang iasinta dito kay Zen, ay kapangyarihang kaya ng pumugnaw sa kanilang kinaroroonan. Subalit, sa aktong tatama ito sa binata, inipit ito ni Zen ng kanyang magkabilaang palad at naroroong naapula ang tila bang nagbabadyang pwersa upang sumabog. Nagulat itong Volture dahil nawala ang kanyang kakayahan, nawala ang tinipon niyang pwersa ng mana sa kanyang mga kamay, at naroroong tila bang iginanti ni Zen ang isang malakas na pagsuntok na direktang tumama sa kanyang panga. Napailing-iling itong Volture dahil hindi niyang maunawaan kung papaanong ang kanyang katawan na isang dimensyonal na nilalang ay naroong ganun-ganun na lamang na nagawang suntukin itong si Zen. Sa realidad, kung susundin ang konsepto ng kakayahan ng isang dimensyonal na uri ng nilalang na kagaya ng Volture, dapat ay hindi siyang basta-bastang magagawang hawakan ng isang antingero, lalong-lalo na ng isang tao. Ngunit hindi lubos maunawaan nito na sa dinami-dami ng kanyang mga nakaharap sa iba't ibang dimensyon, mga nilalang na tila bang uri ng tao na hindi siya magawang matalo, ang isang ito na kanyang kaharap ay para bang naiiba. Dahil napakadali dito ang magawang kanselahin ang kanyang kapangyarihan at ang magawang tamaan siya ng isang nakapamiminsalang kakayahan o pisikal na kalakasan. Posible ito dahil sa taglay na ni Zen ang kanyang memorya. Kaya nang gawing aktibo ng binatang ito ang kanyang kakayahan pagdating sa negatibong presensya. Sa makatuwid, ang kapangyarihang tinataglay ng Volture, kahit pang tawagin itong dimensyonal na uri ng kakayahan o karunungan, sa oras na humarap ito sa isang negatibong kapangyarihan, maglalaho lamang ito at makakansela. Iyon ang nangyari sa kanyang pangwasak na atake. Kinansela ito ni Zen at pinadala sa dimensyon kung saan wala itong mapipinsala na anumang uri ng may buhay. Magpasa hanggang sa kasalukuyan, sa pagkakataong iyon, hindi pa rin alam ng kanyang mga kasamahan na nagbalik na ang memorya ng kanilang kaibigan. Ang naroroong nakikipaglaban ay ang mandirigmang Zen ng nakaraan. Dito tila bang nakaramdam ng takot itong Volture. Para bang sa unang pagkakataon, nag-iba ang paningin niya sa isang mortal na kagaya ng tao. Para bang naroroong inaantabayanan niya ang mga susunod na pag-atake nitong binata na maaaring magdulot sa kanya ng pinsala. Maliban pa doon, ininda niya ang tumamang pagsuntok sa kanyang mukha. Ito ay sa kadahilanan na hindi lamang pisikal na pagsalakay ang ginawa nito. Ito ay sa kadahilanan na hindi lamang pisikal na pag-atake ang tumama sa kanya. Kargado ng negatibong enerhiya ang suntok na nilikha nitong si Zen, dahilan upang magkaroon ito ng negatibong reaksyon sa kanyang katawan. Kung ang Volture ay kumakatawan sa walang hanggang kapangyarihan ng mga dimensyon, kung ang Volture ay isang nilalang na masasabing nagawa ng lumamon ng kapangyarihang higit pa sa kayang tanggapin ng isang tao o ng isang nilalang, nagawa ng pumuksa ng mga planeta at lumamon ng mga nilikha at may buhay na labis ang laki at kapangyarihan. Subalit sa harap ni Zen, nagmimistula siyang ordinaryong kalaban. Maliban pa doon, kakikitaan ng pagkakampante ang mukha ni Zen. Tila bang wala itong pagkabahala, para bang hindi itong nag-aalala sa kanyang kaharap. Muling ikinampay nitong Volture ang kanyang mga pakpak at sa pagkakataong iyon, tila bang naglabas ito ng kulay kahel at kulay itim na mga liwanag na alikabok. Animoy ipinapakalat niya ito sa buong kapaligiran. Ito ay sa intensyon na wasakin ang lahat ng naroroong may buhay. Ang mga pulbos na ito sa oras na malanghap at pumasok sa katawan ng sinumang may taglay na mana at espiritual na kalakasan.
para itong mga parasitikong lalamunin ang bawat parte ng katawan ng may buhay na iyon hanggang sa maging abo ito at maglaho. Naroroong lumipad, papataas ng papataas ang Volture habang dumadami ng dumadami ang tila bang mga pulbos na naroroong ipinapakalat niya. Ngunit hindi sa pagbabantay nitong si Zen. Dahil kaugnay nito nang makita ng binata ang tila bang mapaminsalang uri ng mga pulbos na nagawa niya kaagad na makilala. Agad siyang nag-umpisa na magtawag ng kanyang mga dimensyonal na pintuan. Mga maliliit na bilog na bagay lamang ito na para bang mga balon at walang hangganan ng lalim. Maya-maya pa, nag-umpisang humigop ito ng hangin. Kasabay nito, hindi nakatakas ang mga pulbos na ginamit nitong Volture. Hinigop ito ng kanyang mga portal at maya-maya ay agad na naglaho. Naroroon lamang nakatayo itong si Zen. Nakalagay sa bulsa ang isang kamay at ang isang kamay naman ay naroroong nakasalo sa kanyang baba. Para bang nag-iisip ng mga susunod na gagawin. Para bang inaaral kung papaano niyang pababagsakin ang Volture. At matapos na ang kanilang pagkikipaglaban. Ako lang ba pero parang heba ang nararamdaman ko sa Among Zen na nakikita nating nakikipaglaban ngayon. Hindi ba pa rin kulas? Parang he sounds family. Parang hindi na siya yung kasama nating Among Zen dito sa Earth na to. Oo nga, parang, ano mo yun? Sinaunang kasama natin. Yung Zen na mapandin lang, at saka yung Zen na mayabang, at saka yung Zen na nakakatakot kapag nakipaglaban. Aba, bakit parang siyang nakikita ko dito? At hindi na yung pakwelang Zen na palagi nating kasama? Aba, bakit parang nawawala yung paring Zen na kasama natin ditong kwela at saka mahilig din kumain? Sana naman hindi siya yung kagaya ng Zen na kasama natin sa kaharian ni Haring Zed. Yung seryoso, yung hindi nating mabiro. Mas gusto ko yung ugali ng Zen na naririto eh. Kwela, at saka pwede ba natin kabanding sa pagkain? Hindi ko ripot. Tama kayo sa mga sinabi nyo. Tila yata ang nakikita nating nakikipaglaban dito ay hindi na ang Zen na kilala natin sa daigdig na ito at sa panahong ito. Para bang pakiramdam ko, pinapanood ko ang isang dating kaibigan na muling nagbabalik. Mukha yatang pare-pareho tayo ng iniisip. Ganitong-ganito yung presensyang naramdaman ko nang una ko kayong makita sa panahon ng Haring si Zed. Posible kaya na ang maliit na liwanag na nakita natin kanina kasabay ng pagyakap ng aparisyon ng Bathala ay siya ng mismong memorya ng binata. Ibig niyong sabihin, pumasok na ito sa katawan ni Among Zen, the current? Ibig sabihin noon, si Among Zen na siya ng nakaraan? Siya ang Zen ng nakaraan, kasalukuyan at ng hinaharap. Mukha yatang mataas ang tsansa natin upang makalabas ng maaga dito sa 4 Chrono Icarcel kapag nagtagumpay siya sa pagtapos sa Volture. Teka nga, Valentina, hindi mo bang sinasabi sa amin kung saan kayo nagtungo nitong si paring Zen? Bakit bigla na naman kayong nawala? Anong ginawa nyo? Nagmilagro kayo sa damuhan ano? Ngunit tahimik lamang itong si Valentina. Naroroong nasa anyo pa rin ito ng isang primordial na vampira na aktibo at kasalukuyang makikita na maging ang kanyang napakahabang buhok ay bahagyang namumula at naroroong tila bang tinatangay ng ihip ng hangin. Animoy lumulutang ito dahil na rin sa puwersa ng mana na tinataglay niya. Nakatuon lamang ang atensyon nito kay Zen at hinding pinapansin ang lahat ng nasa kapaligiran niya. Seryoso at tila bang nag-aabang ng kung anuman ang mga biglaang kaganapan na kakailanganin ang kanyang tulong. Ngunit sa kasalukuyan, hindi makikita na naghihirap itong si Zen. Hindi makikita na dehado siya sa labanan. Bagkus, naroroon siyang tila bang nag-oobserba at pinapanood ang isang kalaban na makaisip ng iba pang kaparaanan upang tapatan siya. Naroroong tuluyan na ngang nakita nila ang Zen na mapaghamon, ang Zen na mapanukso at naroroong mahilig sa pakikipaglaban. Ang Zen na walang patawad sa oras na magpasya ito na tapusin ang kanyang katunggali. Makikita ang tila bang patuloy na pagpaikot-ikot ng hintuturo nitong si Zen sa magkabilang kamay
Unti-unti ay nakikita nila ang tila bang mga itim na buhawi na namumuo mula dito. Kasabay noon, sa pagtikom ng kanyang magkabilang kamay, ay biglang pumaikot at bumalot ito sa magkabila niyang braso. Isang negatibong uri ng proteksyon para sa kanyang mga braso na tila bang nagbabadya na itong si Zen ang muling sasalakay patungo sa Volture. Ang Volture naman sa kanyang pagmamadali, sa kanyang pagkabahala dahil nga sa maging ang lason na pulbos na ginagamit niya mula sa kanyang pakpak ay hinding umubra. Agad itong lumipad papataas sa ere. Ngunit sa isang iglap ay naroroong sinundan siya nitong si Zen at naunahan pa siya. Naroroon sa kanyang uluhan itong binata. At huli na ang lahat dahil tumama na sa kanya ang isang malakas na bola ng enerhiya na purong negatibo ang nilalaman. Dire-diretso siya nitong tinangay papaibaba at bago pa man siyang tuluyang bumagsak sa lupa, sumabog ang enerhiya at bumalot sa kanyang katawan. Tila bang naparalisa ang Volture. Maging ang kanyang mga pakpak, hindi niyang maigalaw. Nagpupumiglas, nagpupumilit, napapasigaw ang Volture na naroroong nagbabago na naman ng anyo. Animoy hindi umubra ang katawan ng Arkanghel sa pakikipaglabang kay Zen. Kaya naman tila bang hinuhubad nito ang anyo bilang isang Arkanghel at nagpapalit sa anyo ng isang antingero. Maya-maya pa, ang nakabalot sa kanyang enerhiya ay nagawang mabasag nang tuluyan na siyang magpalit ng anyo patungo sa anyong tao nito. Isang matanda, isang napakapamilyar na matanda. Teka lang, hindi ba si Professor yan? Kaya naman palang lakas-lakas niya ni. At saka parang pamilyar sa akin yung ginagawa niya mga teknik. Oo nga, si Professor yan yung galing sa akademya. Paanong naririto siya? Siya ang Volture? Nagkakamali kayo. Hindi siya ang propesor. Maaaring nakaharap niya ang propesor na yan at nagawang matalo sa isang punto ng kanilang paglalaban. Tandaan nyo, ang Volture ay kayang magbago ng anyo alinsunod o ayon sa kanyang pangangailangan at hinihingi ng pagkakataon. At ang tanging magagamit na anyo nito ay mga anyo ng mga kanyang naging biktima at nagawang makalaban. Sa makatuwid, alaala lang ang nakikita nyo. What? Ibig sabihin, nagawa niyang mapaslang yang si Professor? Ay, nakakalungkot naman. Pero that's life. Anong gagawin ni Among Zen? Siguradong magdadalawang isip. Natigil itong si Jimeno. Sa pag-aakala niyang maaaring magdalawang isip itong si Zen kung tunay ngang nagbalik na ang kanyang alaala dahil maaaring makilala niya itong kaharap niya bilang ang propesor ng akademya, si Profesor Del Castro. Ngunit nagulat itong sila Jimeno dahil kabaliktaran ang nangyari. Walang pag-aalinlangan na inatake ni Zen ang kaharap niyang nasa anyo bilang isang antingero at naroroong pinilipit ang braso nang mahawakan niya ito. Kasabay noon ay ang pagpapakawala niya ng negatibong enerhiya patungo sa braso ng Volture na parabang agad na pinilipit ang kamay nito at naroroong hindi mapigilan hanggang sa mapigtas at maputol ng tuluyan. Agad na umiwas ang Volture. Kakikitaan ito ng tila bang pagbulwak ng kulay itim at nagbeberdeng dugo na nagmumula sa kanyang napinsalang kamay. Hindi nag-aksaya ng oras itong si Zen at muling inatake ang Volture. Ayaw niya nang bigyan ito ng pagkakataon upang makapagpalit na muli ng anyo. Ang kanyang anyo bilang isang antingero o isang tao ang pinakamaling desisyon ng Volture. Dahil walang depensa ang mga anyo ng tao. Wala silang kabuoang depensang espiritual. Kagaya ng ibang mga katangiang ginamit nitong Volture sa kanyang pakikipaglaban. Sa makatuwid, sa pagpapalit niya ng anyo bilang isang antingerong tao, nagkaroon ng epekto ang mga kakayahang gamit nitong si Zen upang mapinsala siya. At naroroong nang mapagtanto ni Zen na mas bumaba ang depensa ng Volture, sabay-sabay, sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake. Walang humpay na pagsuntok na dumidikdik sa katawan ng Volture papailalim sa kalupaan.
Kasabay nito ay ang mga pagpapakawala niya ng mga bola ng enerhiya, mga sibat na espiritual at ano pa mang mapaminsalang mga kagamitan patungo dito sa kanyang kalaban. Maliban pa dito, tila bang kakikitaan ng labis na panggigigil at galit itong si Zen. Animoy ibig niyang paslangin at tapusin na ang Volture. Sunod-sunod ang kanyang pag-atake. Maya-maya pa, lumitaw ang magkabilaang punyal na tinataglay niya mula sa kapangyarihan ng kanyang dalawang gabay. Magkaibang kulay ang punyal na ito na naroroong halinhina niyang ginagamit upang saksakin itong Volture. Hindi niyang binigyan ng pagkakataon ang nilalang upang makaganti sa kanya. Dire-diretso ang ginagawa nitong pag-atake sa kagustuhan nitong si Zen na tapusin na ang buhay ng kanyang kalabang nilalang. Alam nitong binata na kapag nagtagal pa ang kanilang laban, kapag nagawa ng paraan ng Volture upang malukuban ng kanyang kapangyarihan ang buong kapaligiran, kahit pang anong kapangyarihan ng taglay nitong si Zen, baka hindi niyang kayanin sa oras na lamunin ng Volture ang 4 Chronoy Carcel. Patindi ng patindi ang labanang ito. Kailangan natin ng proteksyon. Maaapektuhan ang resistensya ni Ninang kapag nagpatuloy na nasadlak siya at na-expose sa ganitong uri ng labanan. Jimeno, kakailanganin namin ng kalakasan mo. Fred, kailangan din namin ng proteksyon mo. Kailangan nating sanggain ang lahat ng persang nagtutungo dito sa atin mula sa dalawang nilalang na yan. Dahil magkakaroon ito ng negatibong epekto sa atin sa katagalan. Huwag kayong mag-alala. Nakataas na ang aking depensa. Hindi kong hahayaan na makalusot patungo dito ang mga enerhiyang nagmumula sa dalawang yan dahil kung mapapansin nyo, ang bawat pag-ataking ginagawa nitong si Zen ay maaaring magdulot ng pinsala sa atin kung sa atin itong nakadirekta. Bukod pa doon, ang pinapakawalang depensa nitong Volture ay isang depensa na tila bang sumasabog. Hindi nyo lamang napapansin, ngunit kanina pang dapat na tumama sa atin ang kanilang mga presensya kung hindi nakataas ang depensa ni Jimeno. Kung hindi nakataas ang aking gabay na kerubin. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa abot ng aming makakaya, poprotektahan namin kayong lahat. Oo nga, kami pa ba? We are very solid. At saka, maya-maya naman, tapos na yan ni Among Zen. Yari sa kanya yung Volture. Para siyang nagtampo sa bigas. Bakit? Kumakain ba ng bigas yung Volture na yan? Hindi kong nalalaman yun ah. Akala ko mga liwanag at eneriyang nilalapa niya. Teka nga paring Fred. Sa tingin mo ba, magagawang matapos yan ni paring Zen sa tamang oras? Ang sabi nitong si Sir Ed, kaunting panahon na lamang nalalabi kay Ninang. Abay, hindi pa siyang pwedeng mamatay. Maraming magagalit sa atin. Huwag kayong mag-alala. Batid kong alam ni Zen kung ano ang kanyang ginagawa. At alam ko, may pinaplano na siya upang matuldukan ng pakikipaglaban sa Volture. Sa patuloy na pag-atake nitong si Zen, biglaan na lamang siyang napalundag papalayo mula dito sa kanyang katunggali. Napaisip ang kanyang mga kasamahan. Nagtaka ang mga ito dahil nakikita nilang hindi nang kumikilos pa ang Volture. Kung tutuusin, pagkakataon na iyon ni Zen upang magawang tuluyan ngang paslangin ang kanyang kalaban. Ngunit tila bang nagkaroon ng pag-iingat itong binata. Patuloy siyang nag-oobserba sa kapaligiran. Maya-maya pa, nagsalita ito. Hindi ang Volture ang kalabang ko. Nasaan ang Volture? What? Hindi ang Volture yan? Abay, nasan yung tunay na kalaban nating Volture? Nagkatago? Ibig sabihin, nililin lang niya lang tayo? Simulat sa Paul nang nakalaban niya tayo? Oh my gosh! Paring Jimeno, ano ang nakain mo at mukhang nagbabago yung dila mo? Aba, ako ang kinakabahan sa'yo ha. Mukhang nagbabago ka na at nagiging Power Ranger ka na. Huwag kang mag-alala, paring kulos. Ito ay part ng changes lamang. Tika nga,
Sinasapian ako ng magaling na poging Himeno. Among Zen, mukhang alam ko kung nasaan ang Volturi. Tingnan mo yun sa taas, oh. At pagtingalangan nila ay naroroon ang Volturi. O maaaring sa kanilang paghihinala ang tunay na Volturi. Para bang simula ng kalabanin nila ang nilalang na ito, maging sa pagdating nitong si Zen. Ang kanilang kinakalaban ay ang kumakatawan lamang sa kapangyarihan ng tunay na Volturi. Dahil ang Volturi ay naroroon sa himpapawid. Nakamasid lamang sa kanila. Nagawa lamang mabasag ang proteksyon nito dahil na rin sa paglalaban nitong si Zen at ng mandirigmang kaharap niya. Ngunit naramdaman ito ni Zen sa mga pag-ataking ginagawa niya. Bagamat matindi ang presensya at pwersa ng nilalang nakaharap niya, alam niyang tila bang walang laman ito. Tila bang walang kaluluwa. Tila bang hindi buhay. Maya-maya, nalusaw ang inakala nilang Volturi na pinapaslang nitong si Zen. Naging tila bang abo ito at naroroong tinangay ng hangin. Kasabay nito ay ang biglaang paglitaw ng mga kidlat na kahil sa kapaligiran habang unti-unting bumababa ang tunay na Volturi. Kakikitaan ito ng napakalayong pwersa kumpara sa kinakalaban nitong si Zen. Nangingintab ang proteksyong baluti nito sa kanyang katawan. Kulay kahel na humahalo sa itim na tila bang kapag naliliwanagan ay nagiging lila. Ang anyo nito ay parabang arkanghel na walang pakpak. Naroroong may orang bilog ito sa ibabaw ng kanyang ulo. Ngunit wala itong pakpak kagaya ng mga anghel, kagaya ni Fred. Subalit, wala man itong pakpak. Makikita naman ang napakahabang buntot at ang mga naglalakihang sungay nito. Kung gayon, ikaw ang tunay na Volturi. Mahusay ang ginawa mong pagkukubli. Hindi kitang agad na naramdaman. Pero, ibig sabihin ba nito? Ngayon pa lamang mag-uumpisa ang laban natin. Ayos to. Itinuro ng Volturi itong si Zen. Kasabay ng paghahamon nito upang sugurin siya ng binata. Napangisi naman itong si Zen. Hindi siyang kumagat sa paghahamon ng Volturi. Naroroong tila bang inasar niya lamang ito habang lumulutang siya papaikot sa Volturi. Inoobserba ni Zen kung ano ang katangiang taglay nito. Kung kaya nitong lumikha ng isang nilalang na napakalakas at tila bang imposibleng matalo ng kahit ilan pang grupo ng mga antingero, nangangahulugan lamang ito na mas malakas pa siya kumpara sa kanyang nilikha. Makikita ang tila bang ulo nito na animoy kristal ang pagkakalalang. Ito ay sa kadahilanan na animoy may projeksyon ng astral na kapangyarihan at daloy ng mana sa mismong ulo nito. Ibang-iba ito kumpara sa nakalaban ni Zen. May mukha ito. Hindi katulad ng arkanghel na nakaharap niyang walang mukha at tanging presensya lamang ng pakikipaglaban at pagpaslang ang mararamdaman. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang kaharap niyang Volturi ay kompleto ang mukha. Isang nakahihindik, nakakatakot, napakalakas na pwersang nilalang na naroroong mismong ang kanyang presensya at eksistensya lamang sa harapan ng mga antingero ay nagpapadala na ng kilabot sa kanilang mga katawan. Para bang ang mga kuryenteng nakikita nila sa palibot nitong Volturi ay naroroong kumukonekta at gumagapang sa kanilang mga katawan dahilan upang makaramdam sila ng panghihina. Sa kabila ng depensang ginawa nitong si Fred at Himeno, ilan sa pwersang ito ay lumulusot pa rin at nakakaapekto sa kanilang pandama. Ngunit si Zen, kung gaanong kalakas na presensya ang pinapakawalan ng Volturi, tinatapatan niya ito ng negatibong enerhiya na pinapanatili niyang manipis na pumapaikot-ikot sa kanyang katawan. Sa ganoong kaparaanan, nagagawa niyang tipirin ang enerhiyang nakapaloob sa kanyang katawan upang mas tumagal pa sa labanan. Maliban pa dito, nagagawa niyang mas matibay ang kanyang depensa dahil nga sa pinanipis niya ito. Ngunit nangangahulugan ito at nangangailangan ng labis na kagalingan sa paglikha ng mga orasyon at ritual na magpapatibay dito.
bagay na tila bang kagalingan naman nitong si Zen. Hindi sa takot itong lumapit si Zen, bagkos batid niyang ito ang nais at inaantay ng kanyang kaharap. Kaya sa halip na magkaroon ng malapitang kumbate, bigla na lamang inilabas nitong si Zen ang itim na pana, kargado ng itim na enerhiyang palaso. Kasabay nito, nang binitawan ito ni Zen, sumabog ang nakakasilaw na liwanag sa ere, dahilan upang masilaw ang lahat, maging itong Volture. Kasabay nito ay ang paglalaho ni Zen sa kanyang harapan. Naroroong tila bang inilipat ni Zen ang kanyang presensya at espiritual na enerhiya patungo sa isa sa mga palasong tatama dito sa Volture. At sa isang iglap, nagpalit ito at naging katawan nitong si Zen mula sa pagiging espiritual na palaso. Tangan-tangan ni Zen ang napakalaking uri ng kampilan, ngunit astral ang anyo nito. Batid nitong si Zen, ang mga dimensyonal na nilalang na kagaya ng Volture ay nilalang na tanging ang mga astral na kasangkapan at mga armas ang magagawang makapinsala. Kagaya ng kanyang kampilan, isang astral na uri ng sandata na naroroong nang hiwain niya ang depensa ng kanyang katunggali. Nabasag lamang ito at lumusot ang kanyang pag-atake. Ito ay naging dahilan ng pagkawasak at bahagyang pagkalamat o pagkakaroon ng lamat ng baluti nitong Volture. Ngunit kasunod noon ay ang pagsabog na rin ng enerhiya mula sa kanyang likuran, tagiliran, harapan at uluhan. Ito ay dahil sa ginawang aktibo nitong si Zen ang mga napagpaunan niya ng patibong na iniligay sa kapaligiran ng kanilang lugar na pinaglalabanan. Ito ay upang sa oras na mapunta doon ang kanyang punterya o kalaban, otomatiko itong magiging aktibo. Subalit dahil sa kadahilan ng ito, dahil sa mga pinsalang natamo ng Volture, tila bang hindi itong matanggap ng nilalang. Bago ito para sa kanyang kaisipan. Bago ito para sa kanyang karanasan at pakiramdam. Ni minsan, hindi siyang minaliit ng anumang uri ng nilalang. Subalit sa pagkakataong iyon, nakikita niya ang mapang-uyam na pagngisi nitong si Zen na para bang sinasabi na wala siyang magagawa pagdating sa mga kaparaan ng ginagawa ng binata upang pabagsakin siya. Ito ang kadahilanan upang mula sa kanyang mga sungay ay lumabas ang kakaibang enerhiya na kumonekta sa kanyang mga kamay. Kasabay nito ay ang pagliliwanag ng tila bang kristal na nasa kanyang dibdib. At doon ay lumitaw ang nagkukulay pula at itim na black hole. Agad na hinigop nito ang lahat ng nasa kapaligiran. Doon ay naalarma itong si Zen na hindi niyang inaasahan na ang biglaan at tahasang ginawang pag-atake nitong Volture na para bang dahil sa desperasyon, dahil sa labis na pagkauyam, dahil sa pagkainis at galit, dahil dito sa ginagawa nitong si Zen, nagdesisyon ng Volture na absorbahin na ang lahat ng naroroon. Oh my God! Tingnan mo, lumitaw na naman at mas nakakatakot ngayon ang black hole. Black red na siya. Oo nga. Anong gagawin natin dito, Sir Ed? Mukhang ito na katapusan natin. Manghihigupin tayong lahat ng bolang enerhiya na yan. Paring Zen, ano na? Zen, kailangan mo na ba ng tulong? Sadali lang. Huwag kayo mag-alala. Diyan lang kayo. May gusto akong subukan. Naintriga itong sila Sir Ed at napaisip, ano pa ba ang kakayahang hindi nilang nakikita na kayang gamitin itong si Zen? Ano ba ang tinutukoy niya? Paano niyang tatapatan ang isang kapangyarihan na kayang lamunin ang lahat ng may buhay at walang buhay sa kapaligiran oras na lumapit ito sa nasasakupan nitong epekto ng kapangyarihan? Ito ang kakayahan ng Volture na ginamit niya ng maraming beses sa iba't ibang dimensyon at mga lugar upang gunawin ang mga ito at absorbahin ng tuluyan ang kanilang mga enerhiya. Ganun na din ang ginagawa niya sa kinaroroonan ni Zen. Balak niya na itong higupin, absorbahin at wasakin sa loob ng kanyang kapangyarihan. Ngunit itong binata naman ay tila bang bagamat hindi itong inaasahan ay napaghandaan na. Mukhang oras na para lumitaw ka. Ito na pagkakataon mo para magpasikat. Tingnan natin kung totoo nga ang sinasabi mo. Naririto ng hayag sa iyong Volture. Gawin mo na ang kailangan mong gawin.
Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Sinasabi ko na nga ba at hindi mong matitiis at tatawagin mo din ako. Ngayon, ang kailangan na lamang ay sambitin mo ang pagpapalaya sa akin upang magawa ko ng kontrolin ang katawan ng Volture. Pangako sa'yo, tutuparin ko ang kasunduan natin at pagsisilbihan kita gamit ang katawan ng Volture. Ito ang nilalang na nasa loob ng medalyon ni Zen na tila bang kinukumbinsi siya upang hayaan at pakawalan sa selyo ng kanyang kapangyarihan upang magawa niyang tunguhin ang Volture at kontrolin ang katawan nito. Sa pangakong pagsisilbihan niya si Zen, oras na ginawa niya ito. Pumayag naman itong si Zen at agad na pinakawalan ang selyo na nagbabawal dito sa nilalang na umalis sa medalyon. Dahilan nito upang kumawala nga ang napakatinding itim na puwersa na nagmumula sa kanyang kwintas at naroroong agad na sumapi. Nilukuban ng tila bang makakapal na ulap o usok na kulay itim ang Volture. Hindi nito magawang gumalaw. Maging ang bola ng enerhiyang tinatawag na black hole ay naroroong nakansela at naglaho. Pumasok sa bunganga, ilong at tenga at lahat ng may butas ng katawan ng Volture ang usok na likha ng nilalang na itim na pinakawalan nitong si Zen. Bahagyang napahinto ang Volture sa kanyang pagkilos at tila bang nawalan ng malay at maya-maya pa nagliwanag na muli ang mga mata nito, ngunit kulay pula na para bang nagbabadya ng kapahamakan at galit. Maya-maya pa, Tagumpay! Utu-utu ka din pala, binata. At pumayag ka talagang makawala ako sa medalyon na yan na nagpipigil lamang sa akin upang gumawa ng karahasan laban sa iyo. Ngayong malaya na ako sa selyo ng medalyon at malayo na sa katawan mo. Maaari ko nang gawin ng aking naisin. At alam mo ba ang unang-unang gusto kong mangyari? huhulaan ko. Gusto mong tapusin ako. Tumpak! Tatapusin kita. Patawad pero una-unahan lang ito. Utak-utakan lamang. At ikaw ay isang dakilang utu-uto. Akin ang katawan ng Volture. At ngayon, katapusan nyo na. Ako ang babalik sa realidad upang maghasik ng aking kadiliman. Teka lang, nagmamadali ka masyado. Nakakalimutan mo yata ang kakayahan ko. Teka, anong ibig kong sabihin? Anong kakayahan? Mukha yatang hindi ko naiintindihan ang nangyayari pero gusto ko mang sinabi ni Paring Zen. Hoy, kung sino ka namang may kadahilanan at nagawang magsalita ng Volture, malas mo namang si Paring Zen ang karap mo. Hindi mo bang alam, scammer yan? Oo nga, kawawa ka naman. Alam mo, sa laban yung dalawa, hindi si Among Zen ang kinakaawaan namin, kundi ikaw, mukha yatang wala kang kamuwang-muwang sa earth na ito. Napaisip ang nilalang. Taglay niya na ang kapangyarihang walang kapantay. Isang dimensyonal na uri ng nilalang na nagtataglay ng tila bang walang hanggang balon ng mana at kakayahan. Ngunit hindi niya alam kung anong tinutukoy nitong si Zen hanggang sa makita niya na lamang ang bilugang ritual na tinatapakan niya. Sabi ko na nga ba at balak mo itong gawin. Hindi ko alam kung paano kong tatanggalin sa medalyon ko. Hindi ko alam kung paano ihihiwalay ka sa katawan ko. Pero ikaw na rin mismo ang nagbigay sa akin ng kaparaanan. Kaya maraming salamat sa iyo. Gayon, oras na para sa pinali. Oras na para ibalot ka. Teka lang, anong ibig mong sabihing ibalot? At doon, kinagat nitong si Zen ang kanyang hinlalaki at ipinatak ang dugo sa kanyang harapan. Lumitaw doon ang isang tila bang aklat na gawa sa dugo. Maya-maya pa ay bumuklat ito at naroroong idiniin nitong si Zen ang kanyang hinlalaki na nababalot ng kanyang sariling dugo na tila bang pirma para sa isang kontrata. Teka lang,
Anong ginawa mo? Ano ang aklat na yan? Ano itong bilog na to? Totoo ba yung nakikita ko? Bakit? Ano yan, Sir Ed? Ano bang nakikita nating pulang lebro? Mahilig na palang magbasa si Among Sin ng mga comics? Hindi ang comics. Ang librong yan ay ang libro ng kontrata ng dugo. What? Kontrata ng dugo? Abay, magdodonate ng dugo si Paring Zen sa gitna ng labanang ito? Ano ba kasi yan? Ang kontrata ng dugo, sino mang nakapaloob sa bilugang ritual na ginawa ng may tangan nito. Sa oras na pirmahan ng may likha ng ritual ang aklat ng kontrata ng dugo, mapapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang sino mang kapitan nito. Ibig sabihin, ang Volturi na yan na nagsasalita ngayon ay napasailalim sa kontrata upang pagsilbihan nitong si Zen. Wow! Napakalupit! Instant alaga! Ang galing ah! Paring Zen, ang lupit mo ah! Naging alaga mo yung Volturing may kakaibang possession? Sabi na nga ba, siyang kawawa sa labang ito. Ay, napaka-unfortunate niya naman. Anong ibig sabihin nito? Ako, mapapasailalim sa utos ng isang batang antingero. Pwe, imposible yan. Subalit nang subukan nitong nilalang na sumapi sa Volture, ang kumilos at umalis sa bilog. Ang kumilos at umalis sa bilugang ritual. Tila bang tinamaan siya ng napakatinding boltahe ng kuryente at naroroong nagkandasunog-sunog ang katawan. Labis na paghihirap na parabang tinutusok-tusok ang lahat ng parte ng kanyang katawan at parabang kulang na lamang ay punitin siya sa realidad. Isang pakiramdam na nakakatakot at parabang bangungot na ayaw nang maulit pa ng itim na nilalang. Wala siyang magagawa. Naroroong nasa kanyang braso na ang marka sa kontrata ng dugo kung saan nagisiyang isang alipin nitong si Zen. Sabi na nga ba at balak mong traidorin ako sa mga pangako mo. Kaya naman sabihin na nating pinaghandaan kong pagkakataong ito. Anong akala mo sa akin? Mahina ang kukote para magpauto sa'yo. Ikaw ang utu-uto. Lumabas ka sa katawan ko. Ginawan mo ko ng pabor. Sa pagkakataong ito, hindi mo nang magagawa pang sumaping muli sa akin at hindi mo nang mapapakialaman pa ang aking isipan. Ngayong selyado na ang kontrata ng dugo, wala ka nang magagawa pa. Alipin na kita ngayon. Hindi! Tuso ka! Mandilin lang ka! Peste! Niloko mo ako! Hindi itong maaari! Tanggalin mo ang kontratang ito! Alisin mo ang markang ito! Nasa akin ang katawan ng isang Volture! Wala nang makakapantay pa sa akin! Ah! Ah! Huwag ka nang magmatigas pa. Mamamatay ka lamang kapag pinilit mo pang kumontra sa akin. Tanggapin mo ang kontrata o mamatay ka sa loob ng bilog na yan. Walang pagpipilian ang Volture o ang nilalang na itim na nasa Volture dahil kapag sinuway niya ang kontratang ito, dalawa lamang ang pagpipilian. Ang mananatili siya na nakakulong o magiging abo siya kapag hindi niya itong tinanggap. Doon ay wala nang nagawa pa ang nilalang at tinanggap ang selyo ng kontrata ng dugo. Naging alipin siya na susunod sa ilalim ng kapangyarihan at utos nitong si Zen. Maya-maya pa, nang makompleto ni Zen ang ritual, naroroong naglaho ang bilog na enerhiya. At sa pagliliwanag ng kapaligiran, lumantad sa kanila ang Volture. Wow! Andito na naman yung chihuahua! Ayos ah! Parisin, ang galing mo ah! Naging chihuahua ulit na aso-aso yung Volture na yon. Ang cute! Teka nga, mabilan nga to ng kadena paglabas natin para naman maitali natin at magbantay. Huwag kang mag-alala at bibigyan kita ng napakaraming buto. Sa'yo lahat ng buto. Pangako, hindi ko nang kakainin pa yon. Abay pa rin, Kulas, maawa ka naman sa dugi kung pati yung mga buto ng kakainin nating karne, kakainin mo. Anong kakainin niya? Damo? Kawawa naman yung Volture, naging dogi-dogi ulit. Oo nga. Alam mo, may naisip na akong pangalan sa Volture na to. Parinsin, pibit-bitin ba natin siya? Oo naman. Narinig yun naman ako.
nasa ilalim na siya ng aking kapangyarihan at pag-uutos. Sa makatuwid, alipin natin ang Volture at ang nilalang na nasa loob ng itim na medalyon ko. Dahil sa ginawa niyang kapalpakan, natalo na natin ang Volture. Nakalaya pa ako sa kanya. Wow! Ang galing mo talaga, Palinsin. Pumapangalawa ka na sa katalinuhan ko. Kaunti na lang, magagaya mo na yung diskarte ko sa buhay. Oh, ano bang inaantay natin? Umalis na tayo dito at malapit na ang burol nitong sininang. Kailangan nating mabuhay siya at sigurado ako madaming maguramintado sa comment section kapag hindi pa siyang nabuhay paglabas natin dito. Di ba, Sir Ed? Oo nga. Zen, magagawan mo ba ng paraan upang mabuksan ng tuluyan ang susi at ang pintuan patungo sa labas sa realidad at papaalis dito sa 4 Chrono Icarcel? Huwag kayo mag-alala. Maaari nating subukan yan. Isa pa, tingnan nyo. Mukhang kumpleto ng liwanag. At nang tingnan nga nilang lahat, naroroong sa bulsa ni Nicolas ay nagliliwanag na ang susi sa 4 Chrono Icarcel. Nangangahulugan ito na malaya na sila at maaari nang lumabas. Maliban pa doon, nagawa nilang kaagad na masupil ang Volture. Sa ginawang selyo nitong si Zen, sa kontrata ng dugo, mawala man ang itim na espiritu, mananatili sa ilalim ng kanyang kontrata ang Volture. Para bang sa isip-isip nitong si Zen, naging pabor sa kanya ang kaganapan sa labanan. Naging pabor sa kanilang pangkat na sa pagkakataong iyon, ang Volture na kinatatakutan ng napakaraming nilalang at mandirigma ay nasa ilalim na ng kanyang pag-uutos. Mga kahaswang, sa kinabukasan po ay ang paglabas ng ating mga pangkat ng antingero mula sa 4 Chrono Icarcel, kung saan naman matutunghayan natin kung paanong ililigtas ng pangkat nila Zen itong si Ninang. Mabubuhay kaya siya o tuloy nang mamamaalam sa ating mga antingero? Patatandaan, pinabaga lamang ni Sir Ed ang pagtibok ng kanyang puso. Papaano kung sa loob ng 24 oras ay hindi magtagumpay ang gagawin nilang panggagamot dito? Tunghayan natin ang mga susunod na kabanata sa ating istorya. Kaya naman huwag kaligtaan ang pag-iwan ng like, comment at pag-share ng ating video sa lahat ng ating mga kaibigan at kakilala. Huwag kaligtaan ang pag-iwan ng komento at teorya sa video na ito. At mag-subscribe ka na kung hindi ka pang nakapag-subscribe. Sa muli po, ito si Sir Mar ng Proyekto Aswang. Magandang gabi sa inyong lahat.